gaano mo daw sipagan at galingan sa iyong trabaho. Basta hindi ka na kailangan ng inyong pinagtatrabahuan, ikaw rin ay kanilang bibitawan. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. At ito po'y galing sa channel ni Ders TV. Nasa description po yung link na kanyang channel, bisitahin po at pakisuportahan na rin. Pero kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, lalong-lalo na sa bagong napadaan lang dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating nang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Pag-uusapan din natin itong nababalitang si Buboy Villar daw ay aalis sa tahanang pinakamasaya ng Tape Inc. Lilisanin ang tape at hindi ito makikita ng ilang linggo. So, syempre, nagsuri tayo kung ito ba ay may katotohanan at confirm nga naman, hindi siya makikita sa Tape Inc. ng mahabang linggo. So, bakit kaya? Pag-usapan naman natin ang tungkol sa umuugong na balita tungkol kay Buboy Villar na alis ito sa Tape Inc. at hindi makikita ng matagal. Syempre, dahil chismosa po ang inyong lingkod, inilam natin yan kung may katotohanan at napag-alaman nga natin na totoo po. Hindi siya makikita muna sa Tape Inc. sa isang dahilan. At yan ang aalamin natin. Isa pala banggit din po pala itong si Buboy Villar, yung Itbulaga, katulad ni Yorme. Kahit na may order na po ang korte na wag na nitong gamitin, ngunit todo paliwanag naman si Buboy at ayon nga sa kanya, hindi niya po maiwasang masambit ito dahil ito yung kanyang nakasanayan. So narito po yung buong pahayag na nilabas ng isang tabloid. So ang paliwanag po ni Buboy, sabi niya, syempre po hindi daw may iwasan talaga kung ano yung nakasanayan. I mean, kahit po sabihin, syempre muscle memory na kung tawagin. Pero sa amin po okay lang po kung baga hindi naman kami perpekto. Lahat naman po ay nagkakamali. Basta the show must go on, tuloy-tuloy lang po. Pahayag ni Buboy nang makausap siya ng cabinet files nung Martes, Enero 9, 2024. So, ano daw yung naging reaksyon ni Buboy nang malaman niya ang naging desisyon ng korte noong Biyernes, January 5? Ang sagot ng komedya na si TV host, comedian na si Buboy, okay lang naman daw kasi tiwala naman daw siya sa pamilya na nabuo daw ng tahanang pinakamasaya. Sabi niya, nagtiwala rin ako kay Yorpao pagtukoy niya sa main host ng programa na si Isko at si Paulo Contis. So ayun pa po dito, 6 na linggong hindi mapapanood si Buboy sa live broadcast ng tahanang pinakamasaya. Bibiyahin na siya sa South Korea sa Enero 15, 2024 para sa taping ng Winter Edition at Season 2 ng Running Man Philippines ng GMA7. So ayun naman po pala yung dahilan. Tiniyak ni Buboy na naayos na ang kanyang schedule bago siya umalis sa Lunes para hindi magkaroon ng problema sa ibang showbiz commitment niya. Ang schedule ko sa Running Man, mga 6 weeks banggit niya, sabi po ni Buboy. Naayos naman po ang schedule ko, hindi naman po gagalaw ang management na hindi po maayos ang dalawang partido, kasama po talaga sa plano yan. So yun po pala yung dahilan, hindi naman pala totally aalis itong si Buboy Villar, mawawala lang siya ng 6 weeks dito po sa tahanang pinakamasaya noon time show ng GMA. So parang sinasabi na rin po dito ni Buboy mga tagapanood na mas mahalaga sa kanya yung Running Man kaysa dun sa noon time show niya. Eh di ba regular host na siya sa noon time show, sila nga po tatlo ni Paulo at Isko yung pinaka main host nila dyan eh. Hindi po ba mga tagapanood, pero pipiliin niya pa rin po yung Running Man. 6 na linggo siyang mawawala. O ibig sabihin 1 buwan at kalahati po siyang wala sa tahanang pinakamasaya. Hindi po ba? So, ibig sabihin din po yan mga tagapanood, dahil pinili niya yung Running Man, mas malaki po yung kikitain niya sa Running Man kaysa doon sa kikitain niya sa tahanang pinakamasaya nila sa Tape Inc. Di po ba mga tagapanood? Kasi kung ako po yan nagtatrabaho mga tagapanood kung ako po yung may kontrata na sa Tape Inc. at malaki ang sinusweldo ko,
Ba't ko pa kailangan umabsent doon? Kasi ang alam ko po sa ganyan mga tagapanood, kung hindi ka mapapanood doon sa programa mo, wala ka pong sweldo. Kahit po sabihin may kontrata ka, di ba? Parang sayang naman. So, ibig sabihin, mas malaki po talaga yung babayaran sa kanya doon sa 6 na linggo na yun kumpara doon sa bayad niya doon sa tahanang pinakamasaya. Po ba mga tagapanood? Kasi, pansinin niyo po, di ba? Kasi kung sapat yung kikitain mo doon at malaki din yung kikitain mo doon o katumbas, sabihin natin kapantay ang kita mo doon sa tahanang pinakamasaya kaysa doon sa running man mo. Siyempre, ba't ka pa aalis? Babiyahe ka pa papunta doon? Dito regular na. Hindi po ba? Mapapanood ka pa rin sa TV. Ibig sabihin po mga tagapanood, mas malaki yung kita niya. Di po ba? Or pwede rin talagang ano na siya, tatanggalin na siya doon sa programang tahanang pinakamasaya. O baka pagbalik niya doon, kung pababalikin mo man siya, baka hindi na siya doon yung main host, hindi na siya yung tatlo sila ni Paolo at Isko Moreno. Po ba, baka ano na lang siya, guest na lang siya doon mga tagapanood at hindi na siya gawing regular. O part din po siguro to ng tahanang pinakamasaya, ng taping, para magbawas na rin po ng taong pasasahuran nila. Kasi siyempre hindi naman po ganun kalaki yung kinikita ng tahanang pinakamasaya nila. Hindi po ba? Nung Itbulaga nga po yung hawak nila, hindi sila ganun kumita ng malaki. Ano pa kaya? Iba na po yung pangalan nila. Pinagtatawanan pa nga po yung title nila. Hindi po ba mga tagapanood? So tingin ko po dito mga tagapanood ha, na parang tama po talaga yung analisa ko o yung basa ko dun sa sitwasyon. Dalawa lang po yan mga tagapanood eh. Either malaki po talaga yung bayad sa kanya dun sa running man at hindi po kayang kitain din sa programang tahanan pinakamasaya or talagang pinagbakasyon siya. Pinapahinga muna, bawas cost cutting mga tagapanood. Kasi di ba pinagbabawalan nga po silang gamitin yung Itbulaga. Nabanggit po niya sa programa nilang Itbulaga, gaya nga po ng sinabi niya, muscle memory daw po, sabi ni Buboy, kaya nababanggit niya yung Itbulaga. Kasi yun na po ang nakasanayan nila. Baka isa yun sa sinuspindi siya. Hindi po ba mga taga-panood? Pero hindi natin alam. Ito po yung aking opinion lamang at basa sa nangyayari. Kasi kung talagang sakto naman yung kinikita mo sa tahanang pinakamasaya at mas malaki pa, di ba, hindi mo natatanggapin yung running man, di ba? Makukontento ka roon, hindi ka pa malalayo sa pamilya mo. Yun lang po yung akin mga tagapanood. Pero kung naghahanap pa siya ng iba pang sideline para mas malaki pa po yung maging pera niya o kitain niya para maging financially stable po talaga siya, baka ganun din po siguro mga tagapanood. So kung ano man yun, abang-abang na lang po tayo kung tuluyan na bang tatanggalin si Buboy Villar or talagang ano lang, dahil lang sa mga priority show niya na kailangan gawin kasi nakapirma din po siya ng kontrata din yun. So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. I-hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating nababasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.